Kasama na natin via Zoom ang anak, anak ni former OIC Secretary ng NCMF, si Commissioner Mando, Yusuf Mando, ang kanyang anak na babae, si Ma'am Warda Ismael Mando. Ayan, maraming salamat Warda. Good evening po. Thank you po for inviting me here. Siyempre. I'm honored to be here in Salam Radio po. Good evening po sa lahat ng manonood at taga-subaybay. Talaga may pinagmanahan Parang mas magaling pa sa pinagmanahan. But anyways, ikaw na ang magkwento sa amin. Ano itong natanggap mo bilang first star scholar na nakuha mo from this scholarship program? Ako po ang first recipient po ng STAR Scholarship, also known as Santa Nina T. Rasul Scholarship. This scholarship was founded by former Senator Santa Nina Rasul's children po, particularly kay Tita Amina T. Rasul po. So I'm very grateful to their foundation. It is co-founded and sponsored po by the UP Alumni Association and Magbasa Kita Foundation and Metrobank Foundation po. So I would like to extend my deepest gratitude po to those who helped found the scholarship po. Ayan, syempre hindi biro yung pag-apply mo. So paano ka nag-apply? Paano ka napili as the first scholar ng STAR program? During the orientation po ng aming college, the National College for Public Administration and Governance, nagkaroon po ng briefing ang aming dean na si Dean Christopher Berse about sa scholarships available under our college. Since limited lang po ang scholarship sa aming program, kaya nagkaroon po ng STAR scholarship na nag-require po ng to be eligible po na mag-apply sa scholarship na yon ay you must be a freshman Muslim woman or Bangsamoro po or a member po ng indigenous communities, which I'm part of both requirements po. I am a Muslim woman and also Yakan po, member po ng Yakan community. Ayan, syempre the Yakan community of Basilan is very proud of you. Pero alam ko may isa pang mas proud of you, your parents, no? Paano naman yung contribution ng ating parents dito sa nakuha mong award na ito or the scholarship na ito? Anong sabi nila? Alam ba nila na nag-apply ka? Of course po, they're very honored and grateful din po na natanggap ako sa scholarship. Noong nag-a-apply pa lang po ako, sinabi ko po sa father ko na I will be applying to this certain scholarship, and hindi ko po actually alam na they're related po to each other. They've known each other po for a long time already. Tama, no. So tell me about the parang how is the scholarship, if you can disclose us, paano ba ito, gaano ba ito katagal, ano ba yung kurso? Teka lang, doon muna tayo sa ano ang kurso mo. Ang program ko po tinitake ngayon sa UP Diliman ay Bachelor of Public Administration po under NCPAG. Ayan, okay. Tapos sa scholarship po ng Santa Nina Rasul ay yun nga po, it requires to be member of the indigenous community or Bangsamoro po. Ilang kayong pumasok, ilang kayo nag-apply at ilang kayo naging scholar? Isa lang? Ang nag-apply po sa scholarship ay actually isa lang po yung eligible sa college namin ngayon. And sa scholars naman po, sa buong I UP. believe na Apo. And sa scholars naman po, I believe hindi lang po ako nag-iisa. Marami pa pong scholars in the future. Pero ang na-awardan po, ang nag-grant po ay ako pa lang po for now. So ano nga yung kurso mo? Public Ad? Apo, Public Administration po. Bakit mo napili ang Public Administration? Napili ko po ang Public Administration. On a surface level, kinuha ko po ito para po maging pre-law program po. Kasi nagbabalak po sana ako in the future na mag-take po ng law school. Malalagpasan mo na ang iyong father kung ganon. Pero on a deeper level naman po,
on a deeper level po, gusto ko po talagang maintindihan kung paano nga po ba nag-work ang sistema natin dito sa Pilipinas, how the Yes. government works, and paano po Oo. nabubuo ang mga polisiya na pinapatupad po rito sa bansa natin. Oo, syempre para at least malay mo ikaw yung contribute na mabago itong mga iba't ibang anomalies na pinagdadaanan natin. But anyways, wag na natin pag-usapan 'yan. Doon tayo sa um, paano ka nabago? Paano ka nabago nitong scholarship na ito? I mean, you've done a lot, you have achieved well, you're in UP, but paano mas nahikayat ka na gawin mas mabuti itong the path that you're taking right now since you're one of the scholars? Of course, being granted this scholarship po, it will allow me to focus fully on my studies without minding the burden po na kung mga financial problems po o kung ano pa man, considering na 5 in our family po ngayon ay nag-aaral pa po. So, hindi lang po siya makakatulong sa akin, pero pati sa parents ko po. And of course, para po makapag-focus po ako sa pag-strive po for excellence. Okay, ito may tanong dito. Nung selection process ba, naisip mo ba na baka hindi ka makuha as scholar? Opo, nagkaroon din po ako ng doubts, of course. Iniisip ko po kung baka meron din pong mas deserving sa akin, na baka hindi lang po sa UP Diliman kumuha ng scholars. Mm-mm. Pero yun po, pinaubaya naman po sa akin ng Diyos na ako po yung makakuha ng scholarship. Oo. And then, ano naramdaman mo nung malaman mong ikaw ang napili? Of course, very grateful po, and I'm very honored to have been given this scholarship. And I know po na this scholarship is both a blessing and a responsibility kasi ibinigay po sa akin yung trust po ng mga foundations at ng mga donors po noon na naniniwala po sila sa potential ko at sa mga kakayahan ko bilang freshman student pa lang po sa UP Diliman. Mm-hmm. Is it okay to disclose kung magkano yung scholarship and what are the scheme kung paano mo ito makukuha? Actually, ang details naman po ay uploaded naman po sa college, sa Facebook page po ng college namin. This is a 4-year scholarship po, and meron po siyang monthly stipend po. Actually, buong year po, total po ng 80,000 po or so, and other fees po. Sana all may 4 years na scholarship. But eto, you still have to maintain a grade, tama, no? Yes po, opo. Meron pong maintaining grade na flat 2 po. Wow, okay na 'yun. Okay na 'yun, no. I think with your intelligence. Again po, I'm very grateful po to have been given this scholarship. I would like to thank Tita Amina Rasul po, since siya po ang founder ng program na ito, sa donors po, for trusting me na magagampanan ko ang potential ko bilang future lingkod bayan. At of course to my parents na palaging nandyan, ready and supportive of me, and for all the sacrifices na binigay nila para marating ko ang where I am today. Ayan. And to everyone po na naniniwala sa mga kakayahan ng Muslim Bangsamoro young women like me, and sa mga indigenous peoples po na nangangarap na magkaroon ng boses sa society na ito. Yun lang po. Maraming salamat po. Ayan, maraming salamat. Our scholar, first scholar ng STAR, si Warda Ismael Mando. Ayan, maraming salamat. Later, mamaya makakasama namin si Ma'am Amina Rasula. You listen, baka pwedeng tumuto kayo para at least makita, marinig nyo dyan kung ano yung mapag-uusapan namin. Again, maraming salamat. Our first STAR scholar, si Warda Ismael Mando. Maraming salamat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam po. Maraming salamat po. Good evening po to all. Salam Radio sa Radyo Pilipinas 738 AM. Ayan si Warda Ismael Mando, anak ni Commissioner Mando, Yusuf Mando ng NCMF, bilang kauna-unahang STAR Scholar o Santa Nina Rasul Scholar.